Good morning po sa inyong lahat. Good morning. And thank you again for inviting me this morning to give your talk this morning. And we are now on the second week of Advent. Hindi nga lang ho nasindihan yung inyong Advent candle ho, no? It is the second week of Advent na ho. And you have the symbols of Advent. Isa sa mga pinakamagandang panahon ng kalendaryo ng simbahan ay ang panahon ng Adviento. And we are having this beautiful symbol of Advent. Ito yung inyong Advent wreath. At congratulations dahil napakatama ho ang inyong Advent wreath. Bakit tama? Sapagkat ganyan lang ho dapat kasimple, kapayak, no? Yung Advent wreath, no? Dahil ho yung ibang Advent wreath, honestly, ay hindi na ho nagagawang tama dahil napakarami na ng decors. Ganito lang ho dapat kasimple ang inyong Advent wreath. Meron kaming nakitang Advent wreath, hindi na namin makita yung kandila dahil napakaraming bulaklak na malalaki, na mga ilaw. Mahalaga ho yung 4 na kandila ng Advent wreath. It symbolizes the 4 weeks of Advent. And every week of Advent, there is the gift that we reflect on. Bawat kandila ay sumisimbolo sa 4 na linggo at biyaya ng Adbyento. Ano yung first candle is the candle of hope. The second candle is the candle of peace. And the third, ito po yung naiiba. Dahil 4 na kandila, 3 violet, 1 pink. Yung pangatlong kandila ay yung pink. Hindi dahil naubusan na po ng violet. Talagang pink yan. Dahil yan ay tinatawag nating the joy candle. The Gaudete Sunday. The third week of Advent is Gaudete Sunday. Kaya this coming Sunday, the third Sunday, sisindihan ang naiibang kulay ng kandila. And on the last and the fourth candle, that is the candle of love. So hope, peace, joy, and love. Yan ho yung 4 na biyaya ng Adbyento. At bilog ang korte ng Advent wreath. Hindi ho, wala ko nakitang korteng star, korteng diamond, korteng triangle, but circle. Bakit o circle? It symbolizes yung pong journey natin this Advent season. At hindi lang yung journey ng Advent season, kundi yun din pong journey natin sa buhay. Pero may sinasabi yung isang theologian, na yung ating buhay, baka sabihin po ninyo after Advent, anong susunod na season? Christmas. Then after Christmas, ordinary time, and then Lent, and then Easter. So para bang laging gano'n na lang, Father? Parang ganito, pagtapos ng December, bakasyon kayo ng konti, trabaho na naman. Parang ang buhay natin ay umiikot lang. Pero anong sabi nung theologian? May maganda siyang sinabi, our life ay hindi lang dapat circular ang movement. Nauulit lang. Nararanasan nyo na ba yan sa buhay ninyo ngayon? Gigising ka ng maaga, papasok ka ng trabaho, uuwi ka ulit, kakain, tutulog, papasok na naman. Parang gano'n na ba ang buhay mo ngayon? Do you see your life and yourself now na parang routinary na lang? Patapos na ang taon na ito. Anong nangyari sa 2025 mo? Ito ba'y isang panibagong taon na naman ng pag-ikot lang? Kakain, magtatrabaho, tulog. Pero sabi ng theologian, our life must not just be a circular movement. Dapat spiral. Pag sinabing spiral, tumataas. Hindi lang basta umiikot. Dapat tumataas. Nag-i-improve. Nagde-develop. Meron akong isang word ho na hindi makakalimutan. Nung nag-aaral kami, may isang teacher kami na talagang pinagdiinan niya. Siya ay aming English teacher. No? Siguro baka nakalimutan lang niya. Pero pinandiganan na ho niya yung kanyang sinabi sa amin. Meron siyang word na pinabasa. Sabi niya, medicure. Read, medicure. Sabi, parang hindi namang medicure yon. So inulit niya, medicure. Sabi namin, ma'am, hindi po ba mediocre yan?
medicure. Naku, talagang pinangalanda, talagang pinagdiinan niya. Hanggang sa siya'y napatawag sa opisina, it's not medicure, but mediocre. Sabi ko, ano mo ibig sabihin ng mediocre na yan? Naku, hindi ho pala kagandahan ang meaning. It is lacking of effort. Do not be a mediocre. O mediocre to sabihin ko, mediocre. Iba ho yung sa kontento sa ayaw nang mag-improve. Every day, we must always have that courage, that desire to improve. Kaya dapat ang buhay, hindi lang circular, kundi spiral. So, tanong ngayong Advent season, bago matapos ang 2025, God is asking us, and you ask yourself, naging kampante at sapat na lang ba ang paulit-ulit na bagay sa buhay ko? Or did I even try to become better? To give something better and to do something better? Last November 28, I gave my first 2 Advent recollections. Dahil bukod doon sa mga symbols of Advent, meron tayong gift of recollections din kapag Advent. Hindi lang Lent. Maganda nga po ito bago matapos ang taon, pag sinabi natin recollection, di ba? Ito po yung opportunity for us, hindi lang to reflect, but to pray, to listen, and to face ourselves, to face our lives. Bago matapos ang taon na ito, anong nangyari? Hindi lang sa anong ginawa nila sa iyo, ano rin ang ginawa mo sa taong ito. Huwag lang tayo magninilay-nilay bago matapos ang taon na ito. Hindi lang tayo binibigyan ng pagkakataong isipin, sino ba yung mga nang-away sa akin ng taon na ito? Sino ba yung mga naging salbahe sa akin ngayong taon na ito? Sino ba yung mga naging generous sa akin ngayong taon na ito? Sino ba yung mga naging impatient sa akin ngayong taon na ito? Hindi lang. Huwag lang yung ibang tao ang tanungin mo. Tanungin mo rin ang sarili mo. Anong ginawa ko, hindi lang sa kanila, sa sarili ko. Sa sarili ko rin. So last November 28, I gave a recollection. And I was surprised. Yung morning recollection ko po, ang binigyan ko po ay mga third order members ng Franciscan, dyan po sa May Ligarda sa Manila. Have you heard yung tinatawag nilang kambal na simbahan? Yung Loreto Church at yung katabing-katabi niya, yun ay ang St. Anthony Shrine. St. Anthony. Narinig nyo na ho si St. Anthony de Padua, no? Sino ho si St. Anthony? Ano ang kanyang specialty? Ika nga. Saan siya patron? Patron ng mga nawawalan ng bagay. Kaya kapag may nawawala daw kayo, tinatawag si St. Anthony. St. Anthony, tulungan mo ako mahanap yun. Try ho ninyo. Ako po, seminarista pa lang, I always ask him, pag may nawawala sa akin, bigyan mo lang siya ng time. Makikita mo rin. Kaya minsan tinatanong ko, siguro si St. Anthony nagtataka rin, bakit kapag may nawawala kayo, akong pinagbibintangan ninyo? Bakit ako laging tinatawag ninyo? So kapag may nawawala, si St. Anthony daw ang tinatawag. So yung morning recollection ko, St. Anthony Shrine. And then come evening, nagbigay ako ng another recollection. I was just so surprised, yung simbahan ay St. Anthony Parish sa Parañaque. Kababalik lang ho namin from a Marian pilgrimage sa Europe. Nagpunta kami ng Portugal sa Lisbon, kung saan pinanganak si St. Anthony. Nagmisa rin kami. So sabi ko, bakit kaya puro si St. Anthony ang aking pambungad ngayong Advent? Ano bang nawawala sa akin? Meron bang nawawala sa akin at bakit parang nagsasuggest at nagbo-volunteer si St. Anthony sa buhay ko? Anong nawawala sa akin? Kaya kung tatanungin niyo po ang sarili niyo rin, at kung gusto mong tanungin yung katabi mo rin, anong nawawala sa iyo?
Nagmisa ako nun sa Friday, pinatanong ko yan sa mga taong nagsisimba sa Quiapo. Sabi ko, tanong yung katabi nyo, anong nawawala sa'yo? Alam nyo, nakakatuwa silang tignan. Lahat sila kumapas sa mga bulsa nila at hinawakan yung bag ng mahigpit. Anong nawawala sa iyo? Kita nyo na yung ating pong initial? Ano yung ating mabilis na naiisip? Ano bang nawawala sa akin? Anong nasa isip natin kagad? Anong bagay ang nawawala sa akin? Meron bang nasa bulsa ko ang nakuha na ng iba? Meron bang nasa mesa ko ang nakuha na ng iba? Meron bang nasa bag ko ang nawala na? Nasa isip kagad natin. Anong masyado nating binibigyan ng importansya? At minsan pinagtatalunan, pinag-aawayan pa, na minsan nagpapabagsak sa iyo ng kalooban mo na akala mo nawawala na. Career, followers, likers, position, power, looks. Natatakot ka bang mawala na ito? At nawawala na ito. But have you ever asked yourself, baka nawawala na rin ako ng kaibigan. Baka nawawala na rin ako ng pasensya. Baka nawawala na rin ako ng gana, ng lakas, ng pag-asa. Baka nawawala na ako ng peace of mind. We have a very beautiful gospel for today. Just a short gospel, but indeed, a very important gospel before we end this year. God is searching for the lost sheep. Alam niyo kung ano ang hinanap ng Diyos? Ay yung tayo na nawawala dahil sa ating kasalanan. Huwag na huwag ninyong sasabihin at iisiping, mukhang nawawala na ang Diyos. Mukhang iniwan na ako ng Diyos. God will never, ever abandon you. In fact, God will always find His way to win you back. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para mabawi tayo. That is what we call the sacrament of confession. Anong sabi ni St. John Paul II? We are now on the second Sunday of Advent. Kung naalala ho ninyo, kasi sabi ko lang kanina, if first Sunday is the Sunday of hope, ano po yung second candle? Candle of peace. And St. John Paul II said, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya kung medyo nafe-feel mong hindi na ako payapa, ang gulo-gulo na ng iniisip ko, ang ingay-ingay ng kalooban ko, hindi lang maingay sa loob ng bahay. You know, peace is not the absence of noise. Peace is the presence of God's voice. Hindi porket hindi maingay, payapa ang buhay. Hindi porket hindi nagsasalita, payapa. Kaya ano ang pinapaalala sa atin ng gospel ngayon? Do not be afraid to go back. Baka ang nawawala sa iyo ay ang daan patungo sa Panginoon. Ano pang mas mahalagang nawawala sa atin na kailangan na nating ibalik? Kung tayo lang, hindi natin kaya. But with God, nothing is impossible. Kayang ibalik ng Diyos ang inagaw ng ibang tao sa iyo. Kayang ibalik ng Diyos ang sinira ng iba sa iyo. Kayang ibalik ng Diyos ang kahit ano at ang kahit sinong nawawala sa iyo. If you think you are losing a good friend, a faithful companion, God can always bring them back to you. Pero ngayong Advent, ang pakiusap din ng Diyos. This coming 25 of the month, we are going to celebrate the birth of our Lord. May isang magandang kanta, What Can You Give to the King? Wag ko kayong magalit kung hindi masyado maganda ang makukuha ninyong Christmas gift. In the first place, hindi naman kayo ang may birthday.
unless 25 din ang birthday mo. Pero ang pinakamagandang paghandaan natin, hindi lang yung kalooban natin na magbubukas ng regalo, kundi ang paghandaan natin ay ang ibibigay mo sa kaarawan ni Kristo. Now, ang ganda ng kanta. What can we give to the King? He has already everything except one. Your sins. Our sins. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ni Kristo. Ang tayo ay magbalik loob. Ang tayo ay maging malaya sa ating mga kasalanan. Matatapos na ang taon na ito, ilang araw na lang. At ang bawat araw, matatapos din. Pero ang kabutihan, ang awa, ang pag-ibig ng Diyos, hinding-hindi mauubos, hinding-hindi matatapos. We end this year with a grateful heart. Be grateful. And the best way to be grateful is to be generous. Give yourself again to God. As we welcome this new year, we ask the Lord to help us to become better and to give and do something better. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.